ginagawa nila sa atin. Hindi na sila karapat-dapat tulungan. Kaya umalis na tayo dito. Nanakawin ko sila sa mga tao. Laganap na yung enerhiya dito, Ethan. May mga aswang na rin na nakahalo sa kanila. Pero kaya ko sila. Ang problema lang, may isa na sobrang lakas. Ako lang naman ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking utang ang pamilya sa sugal. Kahit hindi naman talaga sila lulong sa sugal noon. Ako at ang lola ko may kagagawan ng lahat! Paano kung dumating ang araw na ang nagligtas ng buhay mo noon, nangangailangan rin ng tulong mo ngayon? Tutulong ka ba bilang ganti kahit kapahamakan mo ang kapalit? Magandang araw sa lahat ng mga yanggaw na ng channel na ito. Ganon din po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na maibahagi itong aking karanasan. At hindi ko na po ito patatagalin pa. Ako nga po pala si Ethan. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Kuya Jerome, maawa ka ho. Huwag mo saktan yung anak ko. Pinatay mo na nga yung nanay niya eh. Kaya kahit siya na lang itira mo, kuya. Produkto ng pagtataksil nitong asawa ko, ang batang to. Para sa akin, wala itong karapatang mabuhay. Ikaw at ang batang to. Iyahatid ko kayo sa impyerno! Wag! Wag, kuya, maawa ka! Nakikiusap ako. Patawarin mo ako, kuya. Eto na, kuya. Luluhod na ako. Pakiusap. Walang kasalanan dito yung anak ko. Ako na lang. Bigyan mo siya ng pagkakataon mabuhay, kuya. Nakikiusap ako, kuya. Wala nga kasalanan ng batang to. Kasi siya mismo ang kasalanan. Gawa siya sa pagkakabali. Kaya dapat hindi siya nabubuhay, di ba? Kasi lalaki siyang walang kwentang kagaya mo rin. Alam mo, dapat hindi ka na inampun ng nanay ko eh. Kasi lumaki kang ahas. Alam mo, kasal na kami ni Cheryl. Pero anong ginawa ninyong dalawa? Ha? Niloko niyo ako. At alam mo naman yung pinakaayaw ko sa lahat. Yung niloloko ako. Kuya, alam naman natin pareho kung sino talaga yung totoong nagmamahalan eh. Alam mo yun, kuya, umpisa pa lang. Akala ko nga naiintindihan mo eh. Kung tutusin nga, ikaw yung nag-traidor sa akin. Kailan kita tinaidor? Ha? Bakit? Kasal ba kayo nun? Hindi, di ba? Ikaw ang nag-traidor sa akin kasi kami ang kasal, pero sa'yo na buntis. Ikaw ang ahas at hindi ako. Kami dapat ang may anak at hindi kayo. Pero mga hayop kayo. Kaya manood ka. Bago kita papatayin, ang anak mo muna. Kuya! Wag, kuya! Sagbal pa lang yan, kuya! Maawa ka! Sayang, hindi kita anak, Cyrus. Hindi rin kita kadugo. Sakaling pusa lang naman ang tatay mo sa pamilya namin. Isang basura na hindi man lang kayang itapon ng mga magulang ko. At ikaw, dumi ka lang niya. Kaya dapat ka nang itapon! Diyos ko, kuya, maawa ka! Katugo mo man yan o hindi! Sagbal pa rin yan! Maawa ka, kuya! Tulong! Tulong yung anak ko! Ayoko mamatay anak ko! Sobrang hirap ng sitwasyon ko nung panahong yon. Masyado pa akong bata sa edad na 19 para magkaroon ng anak. Isang pagkakamali nga lang dahil ang asawa ng taong kinikilala kong kuya. Kahit hindi ko kadugo ay 3 taon ko ng kasintahan. Balik kami muna ang nauna bago ang kasal nila. Dahil sa siguro, nababagay ang salitang ibinenta siya ng mga magulang na kay Kuya Jerome. Kaya naganap ang kasal nilang wala akong nagawa. At dahil nalaman nga na ako ang tatay ng bata, pinatay niya si Cheryl. At ako naman sa pagkakataong yun ay nagmamakaawa. At sugatan na rin ako noon. May tama na ako ng bala sa braso at binti. At kasalukuyan kaming nasa pinakamataas na parte ng lumang gusali. At ang anak ko na hawak niya ng patiwarik ay bigla niyang binitawan. Bumulusok ito pababa at napahiyaw ako ng malakas. At napatakbo ako papunta sa kanya.
Hayop ka! Papatay kita! Tumigil ka! Hindi mo kaya! Ano ba? Mahulog ako! Papatay kita! Ikaw muna! Wala na akong dapat protektahan! Dapat ka na matakot sa akin! Bakit ang lakas mo? Bitawan mo itong baril! Ipuputok ko to sa bungo mo! Hindi mangyayari yun! Teka! Mahulog tayo, ayop ka! Damay-damay na to. Total, pinatay mo yung makina ko. Wala ka na rin karapatan mabuhay. Isasama kita hanggang impyerno. Halika na! Nang isama ko siya sa pagtalon ay pumutok pa ang baril niya at natamaan ako sa tagiliran. Habang pababa kami noon ay hindi ko na mawari ang mga pangyayari dahil napakabilis at may kumuha sa akin sa ere. Dumiretso si Kuya Jerome pababa at ako ay tila may bumubuhat sa akin na lumilipad. Naramdaman ko ang paglabas ng dugo nun sa bibig ko. At ang huling nakita ko na lang talaga ay ang sinag ng buwan. Hindi ko na alam kung gaano kahaba ang tulog ko, pero nagising kasi ako dahil sa iyak ng sanggol. Cyrus, anak ko. Nay? Nagising na po siya, Nay. Ay, talaga ba? Sandali. Kumusta ka, iho? Yung anak ko, nakita niyo ba siya? Hinulog siya mula sa mataas ng gusali. Maliit pa lang ho siya. Sandali lang ha. Kukunin ko lang yung anak mo. Oh? Buhay pa kasi yung anak mo. Nasalo siya ni nanay matapos siyang bitawan ng lalaking yun. At ikaw naman, ako yung nakakuha sa'yo. Talaga? Buhay yung anak mo? Diyos ko, maraming salamat at buhay siya. Teka. Kaya mo bang bumangon? Ito yung anak mo, oh. Masigla pa rin siya, di ba? Naku, Diyos ko, maraming salamat ho. Halika na, tulungan na kitang bumangon. Akin ho yung anak ko. Aray. Oh, dahan-dahan lang. May sugat ka kasi. Salamat ha. Ito anak ko, lagyan mo ng unan yung likod niya. Kakagising lang niya, baka biglang mahilo. Oh, ito na yung anak mo, oh. Naku, Cyrus, salamat at hindi mo iniwan si Papa. Iyak nga ng iyak kanina yan eh. Kaya napatakbo yung asawa ko sa bayan para bumili ng bote. Magugutom kasi yan pero ngayon naman okay na siya. Oh, tingnan mo, masiglang-masigla na. Abay, napakagwapo niyang bata, ano? Ikaw, gusto mo bang kumain? Kukuha lang ako ng pagkain mo, ha? Para akong bingi na kinakausap nila noon. Bumabaha lang ng luha ang mga mata ko habang karga-karga ko ang anak ko. Labis ang pasasalamat ko sa Diyos noon na sa kabila ng kasalanang nagawa ko, binigyan niya kami ng ikalawa pang pagkakataon. Tila inintindi lang din ako ng mag-ina noon. Kumuha lang ang isang babae ng pagkain para sa akin at inilapag lang sa maliit na lamesang dinala nila sa tabi ng hinihigaan ko. Maraming salamat ho ah. Hindi ko kasi inakala na mabubuhay pa kami. Ano ka ba, iho? Karapatan niyong mabuhay. At saka, napakasama naman ng taong yun, ano? Hindi man lang naawa dito sa bata. Bakit niya ba kasi ginawa yun? Narinig ko kasi tinawag mo siyang kuya, di ba? Kapatid mo ba siya? Hindi ko siya tunay na kapatid. Bali, ampun lang ako ng mga magulang niya. Ha? Pero bakit naman niya ginawa yun? Kahit naman sabihin hindi niya kadugo yung bata, ano namang karapatan niyang patayin yung sanggol na walang kasalanan? Kasi... Hayaan na muna natin siyang makakain, Hyra. Para naman makapag-relax yung isip niya at makaginhawa naman dyan sa anak niya. Iho, gusto mo ba hawakan ko muna yung anak mo para naman makakain ka ng maayos? Maraming salamat to ah. O siya, sige na. Akin na muna yan. Kumain ka ng marami ha, tapos uminom ka ng gamot. Kumain ako nang hindi na masyadong tinatanong ng mga babaeng naroon. Nagbigay ako ng tiwala sa kanila para sa anak ko.
At ako naman ang inasikaso ng babaeng anak ng ginang. Oh, eto pala yung tubig mo. Tapos, ito yung sabaw. Damihan mo para mabilis namang gumaling yung mga sugat mo. 3 kasi yung tama ng bala mo eh. Buti na nga lang, puro malayo sa mga organs mo. Yung isa kasi sa braso, tapos yung isa sa hita. Meron pang daplis sa buto mo kaya ligtas ka pa. Yung isa sa tagiliran mo, pero buti na nga lang, walang organ kang natamaan. Ganun ba? 3 bala yung tumama sa akin pero buhay pa rin ako. Oo. Kapag siguro kasi hindi mo pa oras, di mo pa talaga oras eh. Pero alam mo, yung sugat mo yan, halos magdadalawang araw ka rin walang malay. Himala pala na buhay pa ako kahit wala ako sa ospital ha. Magaling kasi na manggagamot yung tatay ko. Hindi mo na kailangan ng ospital kapag siya yung humawak sa'yo. Kita mo naman, bumaba na yung lagnat mo. Kaya kumain ka ng marami para makainom ka kagad ng gamot. Nga pala, ako si Hyra. Tapos yung babae kanina, nanay ko yon, si Nanay Amir. Ikaw, ano pangalan mo? Ako nga pala si Ethan. Tapos yung anak ko naman, Cyrus pangalan niya. Mukhang bago kayo rito Oo, pero alam ko tong bayang to. Bali sa ibang bayang kami nakatira, malapit sa kabisera. Ganun ba? O siya, kain ka na dyan Babalik ako mamaya kapag tapos ka na. Makikipaglaro na lang muna ako doon sa anak mo. Maraming salamat talaga. Alam kong may mga tanong sila sa akin kung bakit nangyayari sa amin yon. At may katanungan din ako sa kanila kung paano nila kami nailigtas ng anak ko. Kitang-kita ko kasing hinulog siya. At himala na lang na nabuhay pa kami noon. Nahulog din kami ni Kuya Jerome dahil sinama ko siya sa pagtalon. Pero hindi ko naaalala ang sarili ko na bumagsak. Sakto namang tapos na akong kumain nang pumasok naman ang ginang na babae na si Nanay Amir. Nasaan ako yung anak mo, iho, ha? Oh, ito nga pala yung gamot mo. Herbal yan. Medyo mapait dahil puro. Pero tiisin mo na lang para sa mga sugat mo. At saka, ililigpit ko lang tong pinagkainan mo, ha? Nga pala, Ethan raw yung pangalan mo? Ako nga pala si Amir. Nanay Amir na lang. Maraming salamat po, Nanay Amir. Utang po talaga namin ng anak ko yung buhay namin sa inyo. Ay, naku, iho. Sabihin na lang natin na ginawa namin yun dahil may karapatan kayong mabuhay. Lalo na itong anak mo. Hindi naman tama na parang sumilip lang siya sa mundong to tapos mawawala na agad, di ba? Karapatan niyang maranasan yung buhay bilang tao. O siya, magpahinga ka na muna. Tatawagin ko si Hyra para mabigay ko sa iyo yung bata. Mukhang antok na rin kasi yun eh. Oh, tatay. Ano po yung binili niyo? Ay, ano pa nga ba? Abay, itong laruan, Pwedeng-pwede sa bata. Ito. Tay naman, maliit pa lang po to Hindi pa po niya kayang maglaro niyan. Ay, ibigay na lang natin para paglaki niya may makalaro na siya. Balinggit na maliit. May laruan si tatay, Ang saya tumawa, Ay, teka. Hindi pa pagising ang tatay niyan. Tatay talaga, Pero opo, tay. Kumain na rin po siya. Ano raw sabi? Hindi pa po namin tinatanong, tay. Pinagpahinga na lang po muna namin siya. Ay, sa bagay. Hindi pa nga siya pwedeng biglayin Ay, naku, Ethan, nandiyan na pala yung asawa ko sa labas. Natutuwa kasi yun sa anak mo, kaya ayun kung ano-anong binibili. Ilalabas ko lang tong mga pinagkainan mo, ha? Hyra? Hyra, anak? Po! Nay, bakit po? Pakidala mo nga dito yung bata at hayaan mong matulog yan dito sa tabi ng tatay niya. Sige po, Nay. Kumusta naman ang kalagayan niya, Amir? May konting lagnat pa siya pero nakakabango naman at kumakain na rin siya. Pinainom ko na rin ang gamot. Ay, naku, buti naman. Iho, asawa ko nga pala si Arman. Pero Tatay Arman na lang din ang itawag mo, ha? Magandang araw sa inyo, Tatay Arman. Magandang araw din, iho. Ethan. Ethan nga pala yung pangalan niya. Ethan. Kamusta ka naman, ha?
kamusta yung pakiramdam mo? Medyo mabigat pa ho, tsaka masasakit pa ho yung sugat ko. Tsaka maraming salamat po talaga sa tulong nyo Pero ngayon ko lang napagtanto na may lagnat pala ako. Baka po kasi mahawa yung anak ko Basta nandito naman ako sakaling mangyari yun sa anak mo. Siyempre nirerespeto natin yung kalagayan mo. Kaya kahit alam naming mahawa ang bata sa lagnat mo karapatan mo pa rin mayakap siya. Basta po okay yung anak ko. Ayos lang na dumistansya muna siya sa akin. Makikisuyo lang po ako sa inyo ng pag-alaga sa kanya. Ay, sus. Ang problema yun, iho. At magaling yung mag-ina ko sa ganyan. Lalo na ang asawa ko. At ang anak ko naman giliw na giliw. Kaya naman sigurado ang alaga na mga yan sa anak mo. Kaya ikaw, magpagaling ka agad Teka. Palitan nga pala natin yung tupper mo sa ulo. Nasip-sip na ng katawan mo yung bisa niyan Isang buong araw pa akong nanatili sa loob ng kwarto na yon. Kaya sa pagkakataong yon, hindi ko pa talaga alam kung saang bahagi ng lugar na ako. Yung lumang building kasi na pinagdalhan sa amin, pag-aari yon ng pamilya ng umampon sa akin. Doon kami dinala ni Kuya Jerome para sana pahirapan bago patayin. Kaya ang lugar na yon, hindi ko talaga kabisado. Makalipas naman ng isang buong araw na yon, nakalabas na rin ako sa wakas. Pero sa kwarto lang yon. Hindi pa kasi ako pwedeng lumabas talaga. At ang magagawa ko lang nun ay sumilip. Ethan, pasensya ka na Baka kasi kailangan mo ng malaking halaga pabalik sa inyo. Mukhang hindi sasapat ang pera namin dun Sa totoo po niyan, hindi ko po talaga alam yung kapalaran namin anak ko kapag bumalik kami. Baka kunin siya sa akin ng lolo't lola niya sa nanay niya. At ako, baka sa kulungan ho yung bagsak ko. Bakit naman? Paano mo naman nasabi yan? Kasi patay yung nanay ng bata Hindi rin po ako sigurado kung buhay pa si Kuya Jerome. Pero kahit patay man siya o buhay, sigurado po ako na may kaso pa rin akong kakaharapin doon. Nasa akin po kasi yung bata Kung sa bagay, may punto ka naman. Kung gusto mo iho, dito ka na lang sa amin. Tulungan ka naming magpalaki dyan sa anak mo. Magtago ka na lang. Kung mahirap harapin ang mga taong yun. Pero teka, hindi kasi kami nagtatanong sa'yo tungkol sa kung anong nangyari talaga Ano ba kasing dahilan at bakit ginawa yun ang kuya-kuyahan mo sa inyo? Dahil natanong na niya ang bagay na yon, ikinuwento ko na rin sa kanila ang lahat. Kahit na si Hyra na nasa labas ng bahay ay napapasok dala ang bata para makinig ng katotohanan. At ako naman, agad na nagkwento. Ay nako, yan ang problema sa mga magulang na pinipilit ikasalang anak sa taong hindi nila gusto nangutang tapos anak ang ginawang pambayan. Ano ba yan? Wala man lang respeto sa nararamdaman ng anak niya. Ano ba klase mga magulang yung ganyan? Grabe pala no? Bininta lang si Cheryl tapos hanggang doon lang yung buhay niya? Kaya kasalanan ko din kung bakit nangyari yun sa kanya. Ay naku, hindi no. Kayo yung nauna Relasyon niyo muna yung hindi nila narespeto. May mga pangarap na kayo tapos sinira lang nila. Kasalanan niyo ng mga magulang niya. At saka nabuntis na siya, di ba? Tapos saktong kinasal sila. Hindi pa nga sila kasal, nakabuo na kayo, di ba? Naging pagtataksil na lang yon nung nanganak siya dahil kasal na sila. Di ba, Tay? Sa ngayon ako sa sinabi ni Hyra taksil kung tawagin pero hindi mo kasalanan. Sa papel sila ang kuya-kuyahan mo. Kayo naman, sa puso. Kitang-kita naman ng Diyos ang katotohanan, iho. Yon ang rason kung bakit buhay pa rin kayo ng anak mo hanggang ngayon. At ito sasabihin ko sa'yo. Inalis niya sa inyo ang nag-uugnay sa inyo ni Jerome para makalaya ka. Pinahintulutan niyang mamatay si Cheryl at binigyan niya kayo ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Kaya na si Cheryl, kaya malaya ka na sa PC niya. At ang batang yan, sa'yo na yan at hindi kay Jerome at may karapatan kang ilayo yan sa lolo at lola niya.
Kasi kung kaya nilang magbenta ng anak, abay, ano pa kaya ang apo? Nako, sinabi niyo pa. Ay, nasusuklam talaga ako sa mga taong ganun eh. Ganid sa pera, kahit laman at dugo kayang isakripisyo, mapuno lang yung bulsa nila. Kaya ikaw, iho, dito na lang muna kayo ng anak mo, ha? Malaya kang magpakaama dyan sa anak mo. At ikaw ang magdedesisyon kung kanino ka magtitiwala. Hindi na uubra dito yung kadugo-kadugo na yan kung wala namang kwenta yung mga kaanak niya. E di ako na lang yung mag-aalaga kay Baby Cyrus. Oh, di ba, Baby Cyrus? Paglaki mo, ako yung maghahatid sa eskwelahan, ha? Masyado pang malayo yun, Hyra. Alam ko naman po yun, Tay. Sayang lang talaga, umaga yung pasok eh. Sana gabi para mas mabilis tayo, no, Cyrus? Magpa-fly-fly sana ako. Aray! Nay! Bakit naman po? Ay, hala, yung bibig ko pala. Magpa-fly-fly? Ano magpa-fly-fly? Ano kasi? Pambihira ka talaga, Hyra, oh. Sorry po, Nay. Hoy, pwede bang iwan niyo muna kami ni Itay? Meron lang sana kaming mahalagang pag-uusapan eh. Sige, walang problema. Halika na nga doon, Hyra. Doon na tayo nung makalbo na kita. Siya, ibigay niya muna ang bata kay Ethan. Sige po, Tay. Baby Cyrus, dyan ka muna sa papa mo, ha? Mamaya na tayo maglalaro. Salamat, Hyra. Bye-bye, Baby Cyrus. Tara na po, Nay. Nang makalabas naman ang mag-ina at ang anak ko naman ay nasa kandungan ko na. Huminga naman ng malalim si Tatay Arman. Ako naman ay nabubuhayan ng kuryosidad at kabado na rin sa sasabihin niya. Pero sa totoo lang, nasa katawan ko na ang hinala at hindi ko lang matukoy kung ano talaga ang posible kong marinig. Alam kong mabuti kang tao, Ethan. At marami namang pinapahalagahan ng mga mabuting taong katulad mo. Kaya nga ho, marami salamat po talaga. Pero kung sikreto ho yan ng pamilya nyo, huwag ho kayo mag-alala. May respeto po ako dun. Sa tingin mo ba anong klaseng sikreto ang meron kami? Mahirap po siguro ipaliwanag kung hindi po malinaw sa akin eh. Yan, totoo po kasi niyan. Maliban sa pagaspas ng pakpak na narinig ko noon, hindi ko alam kung paano hulaan yung ganung pangyayari. Ganito kasi yan. Hindi kayang sagipin ng kahit sino mang tao ang buhay niyong mag-ama nung gabing yun. Mataas na abandonadong gusali ang pinagbulan ng anak mo. Kahit sinong tao pa ang nasa ibaba at masalo siya, abay kaduda-duda na mabubuhay pa ang anak mo. Dahil una, bata pa siya na. Bakit ho, Tay? Sino ba may gawa nun? Ang nagligtas sa anak mo, walang iba kundi ang asawa ko. At ang nagligtas sa'yo ay ang anak ko. Hindi sila mga tao. Hindi ka man lang nagulat may hinala ka na nga. Hindi ko po alam kung ano sila, Tay. Pero hinala ko, talagang merong kakaiba. Yung uri ng mag-ina ko ay uri na kinasusuklaban ng marami sa mga tao. Yung kinakatakutan ng mga bata na siguro kung babanggitin ko sa'yo, may posibilidad na magbago ang tingin mo sa kanila. Alam mo kasi, Ethan, ang mag-ina ko ay mga aswang. Ho? Pero tanda mo, hindi sila nananakit ng tao. Sila ay mga manananggal. Manananggal ho? Oo, iho. Nahati ang katawan nila kapag tumutubo ang mga pakpak nila. Ginagawa lang nila ito kung kinakailangan. Hindi naman palagi yun. Isa na dun yung nangangailangan ka ng tulong. Ganun ho ba? Ngayon, nagdududa ka na ba sa kaligtasan ninyong mag-ama? Kung ligtas man po kami kasama sila, wala namang problema sa akin yun eh. Niligtas pa rin nila kami. At oo, medyo natatakot po ako. Pero susubukan kong po makita yung kabutihan na pinapakita nila sa amin. Pasensya na ho talaga. Hindi ko po talaga maiwasan matakot. Naiintindihan ko kaya nga
pinahawak ko muna sa iyo ang bata eh. Kasi nirerespeto namin ang mararamdaman mo sa oras na ipagtapat ko sa iyo katotohanan na ito. Maraming salamat po talaga, tsaka pasensya na talaga. Kayo ba? Ay naku, huwag kang mag-alala. Tawa ko, iho. Isa akong albularyo. Albularyong nakapag-asawa ho naman nananggal? Ay, ganito kasi yan. Naging asawa ko muna si Amir. At nang magkanak muna kami bago sila naging ganyan. At ito pa ang isang katotohanan niyo. Para maging handa ka sa mga posible mangyari, ha? Bilang albularyo kasi, marami akong kalaban na mga masasamang nilalang. Isa na doon ang aswang. Ang asawa at anak ko ay mga biktima lang din. Ginawa silang ganyan para parusahan ako. Pero dahil naig na sa kanila ang kabutihan sa kabila ng kalagayan nila, hindi pa rin sila nakalimot na sila'y mga tao rin. Kaya ang pagiging aswang nila ay kakayahan at kapansanan na lang. Pero ang puso nila, purong tao ang mga yan. Ano po bang ginawa sa kanila? Niyanggaw po ba? Ganun lang. Pero yang daw na hindi magamot dahil may sisiw na pinalunok sa kanila. Mabuti ho na nantili kayo matatag. Inaintindihan ko kayo. Pasensya na po sa naging reaksyon ko kanina. Parehas lang pala tayong may sikreto. Basta ang mahalaga wala tayong kung anumang tinatago sa isa't isa. Kung mananatili ka sa amin dito, ipaparamdam namin sa inyo ng anak mo ang pakiramdam na meron kang totoong pamilya. Wala lang siguro kaming maibigay tulad ng naibigay sa iyo ng pamilyang nagpalaki sa iyo. Tatay Arman, hindi naman ho pera yung kailangan ko kundi karamay. Sapat na ho kami doon. Dahil alam ko na nga ang katotohanan sa likod ng tsansa na magkaroon ng ikalawang buhay. Imbis na matakot makisalamuha sa mag-ina ay mas pinili kong magbigay ng tiwala. Hanggang sa nasanay na akong kasama sila sa loob ng 1 linggo. Pero lingid sa kaalaman ko noon, umaalingaw-ngaw na pala sa bayan ang balita tungkol sa pagkamatay ng mag-asawa ni Kuya Jerome at Cheryl. Masakit para sa akin na wala na ang babaeng pinakamamahal ko. Pero mas nakakapangamba na ang suspect na tinuturo ay ako. Ay, nakakainis na talaga, Nay. Ang init na talaga ng pangalan mo sa baba. Hindi naman pwede na habang buhay kang magtatago. Ano kaya kung umalis na lang tayo dito? Naisip ko nga rin yan pero paano natin itatago tong si Ethan sa biyahe? At saka ang bata. Hindi ko ba ligtas yung lugar na to? Alam mo, sa totoo lang kaya ka naman naming protektahan Yun nga lang, hindi namin magagawa yon kung halimbawang nasa maraming tao tayo. Pero kung dito, syempre naman ligtas ka. At mas ligtas ka kung walang ibang may nakakakita sa'yo na kakilala ka. Hindi naman mahirap para sa akin ang manatili roon. Meron rin kasing radyo na pwedeng pakinggan. Hindi ako sigurado kung naibabalita rin ba sa radyo ang nangyari ng gabing yon. Basta pinapatay ko ang radyo kapag alam kong balita na. Yung drama lang talaga yung pinapakinggan ko. Kaya tumagal ako sa lugar na yon na hindi na updated sa lagay ng panahon. 5 buwan naman ang nakalipas ay nagsisimula ng humakbang si Cyrus. Si Hyra talaga ang matyagang nag-aalaga dito. Natuto na rin itong magsalita ng papa. Pero kahit turuan ito ni Hyra na magsalita ng tita, mas nababanggit pa rin ito ang mama. Ano ba naman, Cyrus? Tita, hindi mama. Hindi mo ako mama, baby Cyrus, ha? Ano ba wala namang mama yan. Hindi na sila magkikita pa uli. Bakit hindi mo nalang hayaang magmara sa'yo ang batang yan? Wala naman to si tatay. Tapos, ano na po yun? Papa si Ethan, tapos ako mama. Mamaya, paglaki nito, iba yung maintindihan niya ang sa akin lang naman Hirap na hirap yan magtita sa'yo kasi mas madaling banggitin ng mama kaya nga po tay, turuan na lang natin ang turuan. Basta po, kaya ko to. Maniwala po kayo sa akin. Lalaki to si Cyrus na tita yung tawag niya sa akin. Diba, baby naming makulit, ha?
tita yung itatawag mo sa akin, ha? Halika nga dito. Nagigigil ako sa'yo eh. Ay, nga pala Ethan. Aakyat dito mamaya si Ka Estong, ha? Gusto mo bang magpagupit? Masyadong mahaba na kasi ang buhok mo, pati ang balbas mo eh. Para ka nang si Santa Claus niyan. Maitim nga lang yung buhok. Wag na ho. Gastos lang po yan eh. Sayang din ho yung 20 ah. Ano ka ba naman? Ako naman ang magbabayad eh. Ito naman, para namang maging lalaki ka ring tingnan. At saka, ano bang plano mo? Pahahabain mo talaga yung buhok mo. Opo sana eh. Para makababa naman ho tayo. At sa ganitong paraan, mas maitatago ko po yung sarili ko. Ay, hanggang ngayon pala nag-aalala ka pa rin. Kailan lang naman ho kasi nangyari yun eh. 5 buwan pa lang yung nakakalipas. Tsaka maliit pa lang po si Cyrus nun. Sigurado ako makikilala pa rin siya. Kaya ho tama lang na ganito ako. Lalo na kapag ang haba ho ng buhok ko. Sigurado hindi ako makikilala. Bale itatali ko na lang siguro to. Basta't hindi lang ako makilala ng pamilya nagpalaki sa akin. Tsaka ng pamilya ni Cheryl. Kasabagay nga naman. Mas may ginag sigurado. Yun naman kasi talaga ang plano ko. Palakihin ko ang anak ko sa bundok. Pero bababa kami para sa pag-aaral niya kaya kailangang mahaba ang buhok ko. At meron akong balbas para maitago ko ang sarili kong pagkakakilanlan. Makalipas ulit ng 2 buwan noon, lumipat kami ng lugar. Sa isang barangay na yon at malayo na sa bayan, kung saan namatay si Cheryl at sa bayan kung saan ako lumaki. Sa lugar naman na yon, nakapagserbisyo sa mga tao si Tatay Arman. Kaya tumunog ang pangalan niya bilang albularyo at mas naitago ang pagkakakilanlan naming lahat. Maging ang totoong pagkatao ng mag-inang si Hyra at Nanay Amir. Tay, kumusta naman po yung pasyente niyo kanina? Ayos lang po ba siya? Sa ngayon, hubo pa ng konti ang karamdaman niya. Kulang kasi yun, kaya siguradong babalik pa. Pero iniwanan ko siya ng proteksyon. Grabe talaga dito, Arman, ano? May mga ganito pala sa lugar na to? Kaya nga mag-ingat kayo. Huwag masyadong makipagsalabuha kasi hindi natin kabisado ang mga tao dito. Nararamdaman ko nga rin po yung parang ang bigat ng lugar. Kung pwede nga lang lumipat agad eh. Ay, tutulungan muna natin ang mga dapat tulungan rito bago tayo magpasyang umalis. Kaya kailangan din kasi ako ng mga tao rito eh. Alam niyo naman ang tungkulin ko, hindi ba? Tay, tulungan na ho kita maghanap ng mga kailangan mo. Tatay, bakit ba hindi mo na lang po ako payagan na tumulong sa panggagamot? Huwag na, Hyra. Tutulong ka sa panggagamot pagkatapos. Matunugan ka ng mga kalaban natin dinayari tayo sa baryong ito. Ako na anak, kaya ko na ito. Bilang aswang kasi, may kakayahang manggamot ang mag-ina. Pero pinagbabawalan ito ni Tatay Arman para maiwasan ang panganib para sa kanilang dalawa. Sa unang buwan namin sa lugar na yon ay maayos naman ang naging buhay namin. Nakahanap pa nga ako ng trabaho sa pagpapanday roon. Habang si Hyra naman, tuwing araw ng Sabado ay naglalabada sa mga mayayaman para may kita rin siya. Si Nanay Amir naman ay nagtitinda ng mga gulay sa talipapa. Kaya kapag abala ang lahat, siya ang laging kasama ng bata. Dahil pwede niya naman itong ilagay sa kuna habang nag-aasikaso. Ba, Nay, kaunti na lang yan Oo anak, Biyernes kasi ngayon Araw ng tinda kaya mabilis ang gulay ngayon. O siya, sige Nay. Basta kapag naubos yan, uwi ka na kagad Oh, ito po pala. Iniwan na baboy. Alam ko naman gutom na ho kayo. At saka kay Seryong ko naman Ito, may dalang pagkain si Papa Ayan ka na naman. Kung ano-ano talagang pinapangalan mo sa anak mo. Ang tinutino ng pangalan pinapabantot mo naman. Ganyan lang talaga ako maglambing, Nay. Ito naman At saka ang aga mo yatang umalis sa trabaho mo. Bale, naubusan kasi ng kahoy na Kailangan magpasarahe. Babalik na lang ako kapag meron na. Magandang araw. Pabili nga po ako ng talong.
Nagulat talaga ako sa sumulpot. Kilala ko kasi siya at kapatid siya ni Cheryl sa ibang babae ng tatay nila. Alam kong hindi ako ganun kadaling makilala, pero hindi ko maiwasang mabalisa. Mabuti na lang noon dumating agad si Hyra at kinuha niya ang bata mula sa kuna. Ethan, bibili lang kami ng pagkain niya. Sige, sasama na ako. O sige, tara. Teka nga ho. Bakit parang pamilya sa akin yung lalaking yon? Yung anak ko ba? Panday kasi yan kung saan lugar yan napupunta. Baka nakita mo na sa ibang lugar. Ano nga palang bibilihin mo? Uy, Ethan, kaya ka pala sumama sa amin eh. May nakakakilala pala sa'yo doon. Kasi kapatid yun ni Cheryl eh. Tiyahing bakla ni Cyrus. Ha? Halan ako, lagot ka pala sana. Bibili lang tayo ng pagkain nitong bata tapos umuwi ka na. Babalik ako na lang mamaya si nanay. Ganun nga ang ginawa namin ni Hyra. Nagpaiwan kami doon sa bahay at binalikan niya si nanay sa talipapa. Yung bahay kasi namin nasa liblib na bahagi ng baryo. Kumbaga, pinakalikod ito na bahay sa lahat ng mga bahay na naroon. Kinagabihan naman, kumpleto na kami sa loob ng bahay at nasa harap kami ng hapagkainan. Yung anak ko noon kumakain na ng kanin at kandong na kandong ito lagi ni Hyra tuwing oras ng pagkain. Nay, ito po. Hindi ko po masyado niluto yan Tapos ito naman po kay Hyra. Ako na dyan kay Seryong para makakain ka na. Isa lang naman kami na pagkain Hoy, ano namang Seryong? Ang bantot naman ng pangalang yan. Kung ano-ano ngang pinapangalan niya sa anak niyan Malay niya gusto niya yon. Tunog lambing kasi yung Seryong. Pero kung sa bagay, buti na nga lang at Seryong ang tawag mo dyan Nabuking ka sana nung bakla kanina. Bakla? Bakit anong kinalaman ng bakla sa totoo niyang pangalan? Namukhaan raw kasi nung bakla itong si Ethan. Kaya sabi ko na lang anak ko siya para hindi na mag-isip ng kung ano-ano yung taong yun. Kaya tama lang talaga na nanay at tatay ang tawag mo sa amin, ha? Ay, naku po, bakit sino ba yung taong yun? Teka, kakilala mo ba yan, iho? Kapatid po sa labas ni Cheryl yon. Buti nga po, hindi ako nakilala kaagad Buti na lang din talaga, mahaba yung buhok mo tsaka yung balbas. Hindi ba't sabi ko sa'yo? Pero sa tingin ko, parang namukhaan pa rin ako Nako, kung ganyang may isa nang nagpaparamdam na makilala ka, abay mukhang ayos din kung Seryong talaga yung tawag dati sa bata, hindi ba? At ang hindi naman makilala na si Cyrus ito. Yun na nga Naisip ko na rin yan, Arman. Ang kaso, ang batot nga lang. Hayaan mo na. Kasi naman ang cute-cute ni Cyrus tapos si Seryong lang. Natawa naman ako sa sinabi ni Hyra. Natuluyan na ngang mama ang tawag sa kanya ng bata. At kahit anong turo niya ng tita dito, talagang naging mama ang kinakalabasan. Siguro dahil sa yun talaga ang unang salita ng bata. At simula rin sa araw na yon, naging Seryong na ang palayaw ng anak ko. Isang linggo naman ang nakalipas. Balik trabaho naman ako. Usap-usapan sa trabaho namin na darating ang pinsan ng may-ari ng nagpagawa ng bahay. At nang dumating nga ang pagkakataong yon, sa kamalas-malasang pagkakataon ay si Jessie naman ang dumating. Uy, hindi ba't ikaw si Tantan? Yung anak ng tindera dun sa talipapa? Oo, ako nga si Tantan. Kasi curious ako Para kasing nakita na kita. Siguro kung hindi mahaba yung buhok mo at wala kang balbas, makikilala kita. Madam, simula kasi talaga nung bata ko, mahaba na talaga yung buhok ko Hindi po talaga ako nagpapagupit ng buhok ko. Ganun ba? Bakit hindi mo subukan magpagupit kaya? Hindi po ako sanay. Naiinggit kasi ako kasi mas mahaba pa yung buhok mo sa akin. Oo nga pala, yung bata mong kasama, yung nakita ko, anak po ba yun? Opo, anak ko yun.
At yung babae, asawa mo? Oo, asawa ko nga yun. Sige. Kasal na kayo? Hindi pa ho, pero nagkaanak na kami. Di pwede pa pala kita maagaw sa kanya. Ang sabi ko, agawin kita sa kanya. Gusto ko kasi sa lalaki, mahaba yung buhok Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa ginagawa niya. Nung panahong boyfriend kasi ako ng ate niya, botong-boto siya sa amin. Pero sa pagkakataong yun kasi iba na ang sitwasyon. At yun nga yung namatay ang kapatid niya. Uy, Ethan, ano nangyari sa'yo? Bakit parang tulala ka yata dyan? Ikaw pala, Haira. Kanina ka pa dito Hindi ka ba papasok? Tapos na ba yung bahay na ginagawa nyo? Yan, totoo niyan, Haira. Yung pinsan ng may-ari, si Jessie pala yun . Ha? Yung bakla? Oo. Pwede ka bang pumunta doon? Sabihin mo sa kanila na hindi ako makakapasok. May sakit ka mo. Sabihin mo, asawa kita. Ha? Asawa? Asawa talaga? Tapos sabihin mo, ako si Tantan na asawa mo Yun yung sabi ni Nanay Amir sa kanya Kaya ngayon, mag-asawa tayo. Yun yung sabihin mo doon. Anak natin si Seryong. Ba't ganyan ka makatingin? Big deal sa'yo yung mag-asawa tayo. Baliw, hindi no? Oo na, sige na. Pupunta na ako doon ngayon Isang buong araw akong nasa bahay noon kasama ko lang ang anak ko. Dahil din doon ay nabigyan ko rin siya ng buong oras ko at hindi lang si Haira ang kasama niya. Pero habang nilalaro ko ang bata, napatingin ako sa berha ng bahay at nakita ko ang matandang babae na nakatayo sa di kalayuan at nakatingin siya sa amin. Makalipas naman ng ilang segundo na makipagtitigan ako roon, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at kalaunan ay sumakit ang tiyan ko. Aray ko, ano nangyari? Seryong, sandali lang Dito ka lang anak. Masakit yung tiyan ni Papa. Tantan? Uy, sandali lang, matutumba ka na Haira, yung bata kunin mo muna. Parang mawawalan ako ng malay. Ayos lang ba siya? Ay, teka lang po Ma'am Jessie Asikasuhin ko lang po yung asawa ko. Pasok ka po pala. Seryong, dito ka muna sa kuna Tantan, labanan mo yan. Oo, kaya ko to. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako o hindi sa nangyari sa akin. Dahil kasi sa ganon ay mas napanindigan ko na may sakit ako. Aligaga naman nun si Haira at matapos niyang mailagay sa kuna ang bata, agad niya akong inagapan para lang hindi tuluyang matumba. Kahit nga si Jessie noon ay hinawakan rin ako. Naku, bakit ganito yan? Lamig na pawis niya Oo nga Pahigain ko na lang muna siya dito sa sofa Kanina kasi medyo ayos pa naman siya Tapos ngayon ganito na siya. Ay, paano ko ba tatawagin si tatay nito? Nasa ba yung tatay niyo? May pinuntahan kasing pasyente Albularyo kasi siya kaya tungkulin niya yung mga gamot. Tingnan ko nga muna kung may magagamit ako dito sa kusina. Seryong baby, diyan ka lang muna Sige na, ako nang bahala magbantay sa anak mo. Sigurado po ba kayo ma'am? Pasensya na po kayo Kukuha lang po talaga ako ng mga kailangan ko sa kusina. Walang kaso yun. Mabuti pala sumama ako dito, no? Doon naman ako nag-alala. Baka kasi makilala niya ang bata. Pero kasi huling nakita ni Jessie ang bata ay bagong panganak pa lang ito. Kaya hindi pa talaga nahuhubog ang mukha nito noon. At sa pagkakataong yun na talagang inaaliw-aliw niya ang bata ay wala naman akong nakitang senyales na may napapansin siya ritong kamuka. Tila nagmadali naman si Haira sa kusina at nakakuha ito agad ng gamot na iinumin ko.
Tila gumamit pa ito ng kakayahang manggamot na hinalo lang niya sa pinakuloang luya ni Tatay Arman kanina. Nang bumalik naman siya, talagang pinanindigan niya ang pagiging asawa ko. Tantan, mahal, halika muna inumin mo muna to. Tulungan na kita makabangon dyan. Ano ba itong nangyayari sa akin? Para akong naubusan ng lakas. Alam mo, ang lamig ng pawis niya. Hindi kaya may bumati dyan sa asawa mo? Parang yun nga rin ang hinala ko eh. Sana nga makabalik na si tatay ng mas maaga. Pero may iniwan naman siyang gamot pang emergency dito sa bahay. Siguro naman magiging okay na rin siya maya-maya. Pero alam niyo sabi ng pinsan ko, madalas daw kasi nangyayari yung kulaman dito sa lugar na to eh. Ano ba tong barangay na to? Sinumpa ba o ano? Kasi bakit parang ang daming tao niyang binibiktima? Ayon kasi sa mga kwento ng iba dito, yung lugar daw na to sinakop ng mga aswang dati. Tapos binawi lang daw. Tsaka mas marami daw albularyo sa lugar na to noon. Pero ngayon, kung hindi dumating si tatay, hindi nagkaroon ng albularyo sa lugar na to. Ibig sabihin, bago lang talaga kayo dito? Oo. Wala pa nga kaming 1 taon dito eh. Sabi nga ni tatay, tatapusin lang niya yung problema ng lugar na to, tapos lilipat na din kami sa iba pagkatapos. Sige na. Tama na. Hindi ko na kaya yung anghang yan. Pahingin na lang ako ng unan. Oo, sige mahal. Sandali lang ha. Teka lang, isasara ko lang tong pinto. Tila alam ni Hyra kung anong meron sa paligid. Matapos niya kasing maisara ang pinto, agad siyang pumasok sa kwarto at kumuha ng unan. Ayoko kasing pumasok sa loob hanggat alam kong si Jessie ang magbabantay ng bata. Pagbalik naman ni Hyra, naglagay ito ng pulsera sa binti ko. Protection daw yon na galing sa kanilang mag-ina mismo at hindi kay Tatay Arman. Sumunod ang paningin ni Jessie roon, pero hindi na ito nagtanong. Naku Jessie, pasensya ka na ha. Ganitong sitwasyon pa yung naabutan mo sa bahay namin ngayon. Nako, wala yun no. Gusto ko lang makumpirma kung totoo may sakit nga siya. Akala ko kasi kaya hindi siya pumasok dahil sa sinabi ko kahapon eh. Hoy, Tantan, biro ko lang yun ha. Alam ko naman nagbibiro ka lang nun eh. Pasensya na ma'am kasi ganito yung naging kalagayan ko ha. Ay, naiintindihan ko naman no. Siya nga pala, alis na ako ha. Kasi marami pa ako asikasuhin sa bahay eh. Kung hindi ka pa magaling hanggang bukas, magpahinga ka muna ha. Oo nga pala, ang gwapo nitong anak nyo. At saka, para kasing may kamukha eh. Oo siya, babay muna baby ha. Alis muna si tita ganda. Maraming salamat po mama. Pasensya na po ulit. Nako, wala yon. Basta magpagaling ka. Hyra, sis, alis na ako ha. Sige po ma'am. Maraming salamat po ulit sa pag-intindi ha. Nang makaalis si Jessie ay nakahinga naman ako ng maluwag. Si Hyra naman noon ay sinigurado niyang nakalayo na nga ito bago siya bumalik sa pwesto ko. At nag-aalalang sinuri ako ulit. Nakakainis yung si Ma'am Jessie. Sumama pa talaga? Namilit ba? Oo eh. Kailangan ko rin namang payagan. Kaya nga hindi ko alam kung magpapasalamat ako dyan sa kalagayan mo o ano eh. Nga pala, ano ba kasing nangyari? May naramdaman kasi ako kakaiba kanina pagdating namin eh. May matandang babae ako nakita kanina eh. Nakatayo siya dun sa... Diyan sa puno ng mga saging. Tataka nga ako kasi sa amin siya nakatingin eh. Pero maya-maya bigla sumakit yung tiyan ko. Mabuti dumating ka kagad kasi para na akong himatayin eh. At kung nangyari yun at hindi ka dumating, hindi ko na alam kung magigising pa akong makikita ko si Seryong. Paparating pa lang kasi kami, nararamdaman ko na rin siya eh. Hindi nga siya normal na tao. Hindi nga rin siya aswang pero alam ko delikado siya. Hindi siya aswang? Ano siya? Hindi ko nga rin alam eh. Basta kakaiba siya. Pero si tatay ang makakatukoy niyan. Ang hinala ko nga lang, baka isa siyang mambabarang. Hindi mo ba sila nararamdaman? At saka paano mo ba nalaman kung kapwa mo aswang yung isang tao? O
o kung mapanganib siya kahit hindi mo siya kauri. Sa pakiramdam lang. Basta, mahirap ipaliwanag eh. Kapag kasi aswang, may kakaibang presensyang hindi nawawala sa paligid ko. At permanente yun. Pero kapag ibang nilalang, iba rin yung dating. Hindi ko nga rin lubos maintindihan. Pero ang masasabi ko lang, hindi talaga sila tao. Napatango na lang ako sa paliwanag niya. Halos 2 oras kong ininda ang ganong pakiramdam. Hanggang sa gumaan din ito kalaunan kaya pagdating nila Tatay Arman sa bahay, masigla na ako. Pero dahil sinabi ni Hyra sa kanya ang nangyari, ay sinuri pa rin niya ako. Teka, itong enerhiya na ito, nararamdaman ko dito sa iba eh. Ito ang bangkukulam na ng babarang din. Ang nabibinsala sa baryo na ito. Mangkukulam na mambabarang ho? Hindi ho ba sila iisa lang? Magkaiba ang mangkukulam at magkaiba rin ang mambabarang. Pero itong nararamdaman ko sa iyo eh, taglay niya ang 2 uri. Mambabaray siya pero may kakayahang buyagan. Pero tay, hindi kaya natunugan ka niya? Nako po, alam kong natunugan na niya ako. Pero kailangan ako ng mga tao rito eh. Hindi ko alam walang gagawin. Tay, alam mo naman na handa kaming tumulong sa inyo, di ba? Oo, alam ko. Alam kong kaya ninyo. Pero kasi kailangan din natin protektahan yung pagkakakilanlan ninyo eh. Abay, hindi kayo pwedeng matunugan ng iba rito na may kakayahang malaman kung ano kayo. Ay, oo na lang tay. Baka kasi mapahama ka pa dyan eh. Hindi naman sa pagiging makasarili pero kung ako ang masusunod, hindi ko na po problemahin pa ang problema ng barangay at aalis na lang ako. Pero hindi ko naman kayang pantayan ang paninindigan ni Tatay Arman bilang isang albularyo. Gusto kasi talaga niyang iligtas ang mga tao roon. Para bang unti-unti nang pinapatay ang mga naninirahan sa lugar. At kadalasan ang mga pinupuntirya ay mga matatanda. Isang gabi, habang kumakain kami ay bigla na lang may kakaibang usok na bumalot sa paligid ng bahay namin. Oh, ano yun? Teka, pakitakpan muna ilong ni Seryong. Baka malangap niya yung usok. Oo, sige. Ano nangyayari? Bakit, Hyra? Ano nangyayari? Bakit parang kusa ako nagpapalit ng anyo? Nanay Amir, ano nangyayari? Ako rin, Nay. Ano gagawin natin? Ako pa, yung amoy. May nagpato ng ako nito sa labas ng bahay. Sandali, kukunin ko lang. Itatapon ko yun. Bilisan mo, Arman. Hindi ko na ito mapipigilan pa. Kumaripas ng takbo si Tatay Arman sa labas. Kinuha ko ang bata kay Hyra at dumistansya sa kanila. Napilitan na ring umalis sa upuan ng mag-ina at tumayo sa maluwag na espasyo ng bahay. Pareho silang nagpipigil sa kanilang pagpapalit ng anyo, habang ako naman ay niyakap na lang ang anak na nanonood sa kanila. Nay! Bakit ganito? Lumalabas yung pakpak ko, Nay! Hayaan mo na lang, anak. Saka na lang tayo babalik sa pagiging tao mamaya kapag naging aswang na tayo. Nay, bakit ko kayo nagkakaganyan? Hindi ko rin alam, Ethan. Ngayon lang nangyari to. Yun na, naitapon ko na ang ako nito. Nako po, may naglagay nun sa gilid ng bahay natin. Pero tumuli pa rin kami sa pagpapalit ng anyo, Tay. Ilang oras pa to, Tay? Sige, pagbigyan mo yan, anak. Ngayon lang naman yan eh. Hindi. Kailangan kong mahanap ang may gawa nito. Hindi ko alam pero... Sige lang, huwag mo lang ilapag ang bata. Ako na bahala dito, ha? Bilisan niyo, mga kasama! Bago pa sila makaalis! Patay na yung ilaw ng bahay nila, oh! Mukhang nakaalis na sila! At yung kalahating katawan nila, hanapin niyo yan! Baka nasa loob lang yun ang bahay nila! Tay, ano pong gagawin natin? May mga tao po sa labas. Oh, ayan! Naririnig ko yung bata! Hoy! Manong Arman! Alam namin nandyan kayo! Ilabas mo yung pamilya mo! At alam namin na kayo ang nagbibigay ng sakit sa lugar namin! Kunwari ka pang albularyo, ay huwad ka naman pala!
Naku po, yari na to. Tay, huwag niyo na pong itago yung kalahating katawan ko. Babalik na ako. Yung kay nanay po. Ako mabuti naman. At nandito na kayo. Ay, sige na. Bumalik na kayo sa katawan ninyo. Dali! Tay, hindi ako makabalik. Ano? Teka, hindi naman pwede yan. Yung pisa ng ako nito. Nandiyan pa rin. Ay, naku naman, anong gagawin natin? Teka. Ako naharap sa mga tao, tay. Gawan nyo ng paraan. Ilalagay ko lang sa kuna si Seryong. Matapos kong ilapag ang bata ay hinila lang ni Nanay Amir ang kuna. May tiwala ako sa kanila kahit nasa ganitong anyo. At habang ginagawa ni Tatay Arman ang paraan ng pagbabalik sa anyong tao ng mag-ina, hinarap ko naman ang mga tao na nasa labas. Magandang gabi ho. Ano bang problema? Pasensya na po pero medyo nakakalito po yata yung ginagawa nyo ngayon. Natutulog na ho kasi kami pero bigla kayong dumating. Asos, iho! Huwag na nga kayo magmaang-maangan. Alam na namin ang totoong pagkatao ng dalawang babae dyan sa bahay ninyo. Alam naming manananggal na sila ngayon at hindi mo kami mapipigilan na hulihin sila. Ano manananggal na sinasabi nyo? Wala akong ganun sa pamilya namin. Nababaliw na ho ba kayo? Bakit yun naman po sila pagbibintangan kayo yung tinulungan ni Tatay Arman? Aling Rabel, hindi ba't gumaling kayo ng asawa mo dahil kay tatay? Si Arman lang yon at hindi sila Hyra at Amir. Sigurado akong ginagawa lang yun ni Arman para pagtakpan yung kasamaan ng mag-ina niya. Naku, Aling Rabel, magulos-dili naman ho kayo. Bago ho kami dumating sa baryo nyo, problema nyo na ho yun, nilulutas ng dahan-dahan ng pamilya ko. Huwag naman ho sana bintang yung isukli nyo sa kanila. Kasi para sabihin ko sa inyo itong lugar nyo, delikado ito sa ngayon. Kaya huwag nyo pilitin si Tatay Arman na pabayaan kayo kasi kung sakaling ganun yung gawin niya, kawawa kayo lahat dito. Wala na kami pakialam kung tutulong ba siya o hindi. Ang mahalaga sa amin, mapatay yung mag-ina na yan. Dahil sila ang susi para matapos ang problema dito sa lugar namin. At hindi na namin kailangan ng tulong ng tatay mo. Huwag na nga kayong makinig pa dyan kay Ethan. Mga kasama, hulihin na natin yung dalawang manananggal na sa loob. Mahirap pigilan ang mga taong yon. Talagang pinasok nila ang bahay. At ako naman ay napatakbo sa loob dahil narinig kong umiyak ang bata. Pagpasok ko sa loob, nasaan yung tao na ang mag-ina at hinila na ng mga tao palabas ng bahay. Ay, teka, sandali. Anong ginagawa niyo sa pamilya ko? Ano ba? Sandali lang! Aray ko! Teka lang naman, sandali lang naman! Bitawan niyo nga ako! Ano bang gagawin niyo sa amin, ha? Hindi! Kailangan niyo masunog ng buhay para sa kapayapaan ng lugar na to! Bakit naman ho kami? Ano po bang kasalanan namin sa inyo, ha? Hoy! Ano ba? Bitawan niyo siya! Hyra! Dito ka! Ethan! Marami silang dalang buho! Baka matamaan yung bata! Tara! Usog doon sa kusina! Poprotektahan kita! Ano ba yung binibintang niya sa pamilya ko? Teka, may pruweba ba kayo, ha? Hindi aswang ang mag-ina ko. At albularyo nga ako, hindi ba? Alam niyong lahat yan. Ako ang gumawa ng paraan para kumaling ang mga kaanak ninyong biktima ng kulam. At saan niyo naman nakuha ang impormasyon na yan, ha? Hindi na mahalaga kung kanino nanggaling ang impormasyon na to. Basta alam na namin kung anong mga klaseng tao yung si Hyra at Amir. Mga aswang sila! Mga manananggal sila! Sige na mga kasama! Hulihin na sila! Sandali lang! Ano ba? Hoy! Tigilan niyo yan! Bitawan niyo siya! Hyra! Ethan! Nasasaktan yung bata! Teka lang naman! Hindi ka nila pwede makuha! Hindi ako papayag! Ethan! Nadadamay na yung bata! Wala nang pakialam yung mga taong to! Para hindi na masaktan si Seryong! Sasama na ako, Ethan! Hindi! Kailangan ko na anak ko, Hyra! Nay! Nanay Amir! Huwag na nating pilitin ngayon! Sige na! Huwag ka na magbatigas, Ethan! Si Seryong na muna! Siya na muna, ha! Ingatan mo siya! Hyra! Hyra! Hoy! Ano ba kayo? Wala silang ginagawa masama sa inyo! O iteka, sandali lang naman! Bakit nyo ba itong ginagawa, ha? Tara na mga kasama! Salihin na natin sila sa barangay hall! Tapos ikulong na natin sila doon! Wala kaming magagawa noon.
Hindi rin makalaban ang dalawa bilang aswang. Dahil unang-una kung gagawin nila yon, kalahating katawan lang nila ang tataas. May iwan ng kalahati sa ibaba, kaya delikado pa rin yon. At talo pa rin sila dahil maraming tao. Nang makuha nila ang dalawa, wala kaming magagawa ni tatay kundi ang umiyak na lang talaga. Pero sa puso namin ay hindi talaga kami susuko. Ay, teka. Paano ba nagkaroon ng ideya ang mga taong yon? Na ganoon nga ang nanay mo at si Hyra. Hindi maganda ang gagawin sa kanila ng mga taong yon. Gagawa ko ng paraan, tay. Kaya natin to. At kapag nakuha ko sila, alis na tayo sa lugar na to. Hayaan natin silang bahain ng sakit dito ng kulam na yan. Bakit pa ba, tay? Tingnan mo itong ginagawa nila sa atin. Hindi na sila karapat dapat tulungan. Kaya umalis na tayo dito. Nanakawin ko sila sa mga tao. Iniwan ko ang anak ko kay Tatay Arman. Hindi madali sa kanya ang maiwan sa bata. Pero nangako ako na babalik akong kasama ang mag-ina niya. Naisip ko kasi kung nailigtas nila ako sa komplikadong sitwasyon, mas kailangang iligtas ko rin sila sa komplikadong sitwasyon ngayon. Kaya may dala akong itak nang pumunta ako sa kung saan dinala ang mag-ina. Dala-dala ng dibdib ko noon ang sama ng loob. Kaya kahit nasa malayo ako at pinapanood ang pagpasok nila sa mag-ina sa loob ng barangay hall, tumutulo talaga ang luha ko. Dapat kasi dyan, Kap. May bantay rito kung bukas pa sila susunugin. Baka kasi pumunta dito yung mag-ama at iligtas pa yung dalawang yan eh. Oh, ba't hindi nyo na lang sila patayin ngayon mismo? Aba, hindi. Hindi pwede. Kasi kailangan may pruweba muna na aswang sila bago gawin yon. Bukas na umaga, gamit yung ako nito na binigay sa amin ni Aling Albularia. Makikita ng lahat yung paghahati ng katawan ng dalawang yan. Ipakita muna natin sa kanila na mga aswang nga sila talaga. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero baka kasi saktan nyo yung lalaki tsaka yung bata, ha? Basta, babayaran ko na lang kayo. Basta huwag nyo lang sasaktan yung mag-ama. Bakit? Kaano-ano mo ba yung lalaki? Pamangkin ko yung bata. Anak ng kapatid ko namatay. Kaya sana hindi mo sila saktan. Hindi naman niya kaano-ano yung mga yan, eh. Kaya sana hindi sila madamay. Kung ganun pala, edi kunin mo na lang. Basta, huwag niyo sila sasaktan. Nagulat ako sa narinig kong yon. Ibig sabihin, kilala talaga ako ni Jessie una pa lang. Para bang nawalan ng saysay ang balbas ang buho ko. Dahil nakilala pa rin niya pala kami ng anak ko. Naghintay lang ako hanggang sa umalis na ang ibang tao. Dahil ayoko munang magpadalos-dalos. Binalikan ko si tatay at sinabi ang plano ng mga tao. Ay, ibig sabihin, mahaba pang oras natin para makuha sila. Opo, tay. Kapag nakuha ko sila, alis tayo agad. Nagpapalipas muna ako ng mga 2 oras. Para sakto, antok na yung mga yan. O ito, gamitin mo ito. Nakuha ko ito sa isang aswang rin na may kakayahang magpatulog ng tao. Isa ito sa mga nakuha kong sandata nila noon. Ito ang gamitin mo. Kapag tulog na sila, saka mo na kunin ang nanay mo at si Hyra sa loob. O sige ho, tay. Ayos po to. Hindi na ako maghintay pa na umaga. Maraming salamat, anak, ha. Maghihintay kami ni Seryong dito. Dahil doon ay bumalik ako agad roon. Maingat lang ako sa mga kilos ko. At pagdating ko roon ay may 4 na taong nagbabantay. May 2 sa bandang entrance. Buti na lang ang plaza noon ay sira ang barbed wire sa bandang likuran. At doon ako dumaan hanggang sa makapasok ako. At hinagis na sa pagitan nila ang pampaantok na pabango. Nabasag ito dahil nga semento na ang bahaging yon. At isa pa, pinatama ko ito banda sa hagdan. Anak ng... Hoy, sino yan? Hoy, Ethan. Kung ikaw man yan, magpakita ka na. Ano naman tayo? Pagbibigyan kita dito. Hoy! Halika dito! Bakit? Akala mo ba makukuha mo mag-ilang aswang nito? Huwag na kayo magtawag ng kasama. Kung hindi si Ethan ito,
Baka yung albularyo. Pare-pareho lang namang mahina ang mga yun eh. O Nathan, o Manong Arman. Ano? Lalaban ba kayo? O sige, laban ko laban! Sinaulo talaga ito eh. Sa tingin mo, paano mo magagawa yung gusto mo? Hindi ka man lang nagigintuso. Yun yung alam mo. One-on-one ba ka mo? O sige, papatulong kita! Itak sa itak! Lumabag ka, Ethan! Kulang yung bilis mo, Lindok! Ano ha? Animal ka! Saan ka natuto ng mga ganyang galaw, ha? Ganun talaga kapag may albularyo sa pamilya na may manunugis din. Hindi ako nakalaban nung kinuha niyo sila nanay at Hyra. Kasi may bata akong dala. Ngayon, harapin mo ang bangis kung hayop ka! May sumali pang isa nun. Pero nang masipa ko ang isa, pansin ko na ang panghihina nito. At pagtingin ko sa tatlo ay tila inaantok na nga sila. Lindek! Tulungan niyo ako! Ang bilis niya! Hayop! Anong ginawa mo? Bakit? Parang inaantok ako. Hindi pwede to. Kailangan natin tumawag ng backup. Yun ay kung papayagan ko kayo. Hayop ka. Ito rin sa'yo. Hayop. Hindi ako nakailag doon. Ang sakit. Hayop ka. Ito rin sa'yo. Pinukpo ko siya ng hawakan ng ita ko sa ulo. Sasalakay pa sana ang isang kasama niya. Pero tinapos na ng antok ang galaw niya. At pinili na lang nitong humilata sa lupa. Ang dalawa naman nun ay nakatulog na rin. Kaya ako naman ay kinapa ang bulsa ng lalaki. Nakuha ko ang susi roon at agad na lumapit sa pintuan ng barangay hall. Ginawa ko yon na halos pagapang lang. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko agad sa loob ang mag-ina. At nakagapos ang mga ito. May mga busal pa sa mga bibig nila. Talagang minusalan pa kayo sa bibig? E di ibig sabihin, may tao pa rin tutol dito. Tatanggalin ko ha. Aray ko, sakit, Ethan. Nay, tatanggalin ko yung busal mo. Aray ko, bilisan mo anak. Kalaga mo na kami. Opo, Nay. Mabilis kong inalis ang mga tali nila sa kamay at agad na umalis sa lugar na yon nang makalaya na sila. Sa likod rin kami dumaan ulit at inalalayan lang ako ni Hyra dahil may sugat ako sa tagiliran. Ethan, nahihirapan ka. Akin na muna yung sugat mo. Mamaya na. Kailangan muna natin makalayo dito. Kasi nag-ingay yung apat kanina eh. Paano kung makatunog yung mga yun? Bilisan na lang natin. Dito ko sa kabila mo. Hyra, bilisan na natin. Oo, sige po, Nay. Agad kaming nakauwi sa bahay noon at nadat na namin si Tatay Arman na hirap magpatahan ng bata. Para naman tumigil ito sa pag-iyak, kinuha agad ito ni Hyra at niyakap kaya agad itong nanahimik. Si Tatay na ang nag-asikaso ng sugat ko, habang si Nanay ay nag-impake ng mga gamit namin na dadalhin namin sa paglisan. Mabuti na lang meron kaming kariton kaya nagamit namin yon para madala ang lahat ng importanteng kagamitan. Aray, ang sakit po, Tatay Arman. Ay, naku po. Ay, ang haba nito sugat mo. Ay, naku, mukhang itak to. Ay, tama ba ako itak to? Opo, Tay. Nataga pa ako na isa bago siya nakatulog eh. Oh, tapos na ba kayo dyan? Naikarga ko na lahat. Halina kayo. Yung gatas po ni Sir Yong, Nay. Nandito na. Inuna ko lahat ng gamit ng bata, kaya wala na ako nakalimutan. Tara na, umalis na tayo. Yung pantakip na lang po sa kanya, Nay. Oh, ito. Halika na, Ethan. Tumawag ka sa akin. Gabing-gabi talaga noon nang umalis kami sa lugar na yon. Dahil nga wala akong pahinga, unti-unti akong nanghihina. Nang makapasok kami sa magubat na bahagi at nakalayo na rin kami sa lugar na yon. Huminto kami sandali at si Nanay Amir ang naglagay ng laway niya sa sugat ko.
Ethan, anak, kayanin mo ha. Kailangan nating makalabas talaga sa bayan na to. Nay, saan po ba talaga tayo pupunta? Kung saan lang dyan. Basta makaharap tayo ng lugar na pwede tayong tumira na. At mag-ingat na lang. Paano kaya tay kung hindi ka na lang po manggamot? Abay, oo. Iisipin ko na talaga ngayon ang pamilya natin, ano? Tay, wala na rin ho kasi kapag tumulong kayo eh. Baliwala ang lahat kapag may nakita silang para sa kanila ay mali. Mas maigi na hong manahimik na lang tayo at sarili na lang natin isipin natin. Ayun na. Kaya ano pa ba? Halika na. Kapag may sapat na tayong kalayuan, gagawa tayo ng pahingahan natin. Nagpatuloy nga kami sa paglalakbay noon. Nang makatulog naman ang anak ko, ginawa namin ito ng higaan sa kariton at si tatay na ang nagtulak. Ako naman ay nakakalakad namang mag-isa, pero inaalalayan pa rin ako ni Hyra sa braso ko. Siguro mga 4 na oras ang nilakbay namin, hanggang sa nakarating kami sa kasunod na bayan. Umiwas lang kami sa mailaw na bahagi, hanggang sa nakarating kami sa lugar na malapit sa dagat. Pero hindi kami raon pumunta, dahil mas tinahak namin ang lugar papunta sa bundok. Hanggang sa makarating kami sa tila lumang bahay, pero malaki at punong-puno na ng mga damo sa paligid. Tay, may bahay po oh. Teka sandali. Bakit parang pamilyar sa akin tong lugar na to? Baka isa to sa ari-arian ng pamilyang nagpalaki sa'yo ah. Hindi. Teka, pupuntahan ko. Talagang pinuntahan ko ang bahay at parang nakikita ko ang sarili ko roon. Tiniis ko lang ang sakit nun sa tagiliran ko hanggang sa makapasok na nga ako sa loob. Yung bahay kasi sementado. Naka-red cement ito pero ang gate sa harap ay sira na. Uy, Ethan! Teka lang naman! Mamaya may ahas dyan eh! Pahiram ako ng flashlight, Hyra. Oh, ito. Bakit ba? May naaalala ka ba sa bahay na to? Tsaka, grabe, ang laki pala nito sa loob, no? Dito na lang kaya muna tayo magpalipas ng gabi. Parang kumpleto naman tong bahay eh. At saka, tingnan nyo, tulog na tulog kasi si Seryong oh. Ay, oo nga. Ramdam ko na rin ang pagod at antok eh. Teka, parang 3 yata yung kwarto sa taas ah. Titignan ko. O sige, aalalayan na kita. Ramdam ko talaga na hindi ako bago sa bahay na yon. Nang umakyat pa naman kami at inikot ang nasa bandang itaas, napatunayan ko nga na 3 kwarto ang nasa loob. At habang naroon ako ay may mga nakikita akong pangyayari na hindi ko maipaliwanag kung ano. Basta ang alam ko lang, isang kaguluhan yon. May nagmamakaawa at may mga pumapatay. Oo nga no, 3 nga talaga yung kwarto dito oh. Grabe na hulaan mo talaga yun. Sabi ko sa iyo eh, bawat sulok ng bahay, pamilyar talaga to sa akin. Ito, dito sa kwarto na to, may malaking higaan tapos may kuna. Kuna ng bata yon. Teka, bubuksan ko ah. Oh, hala oo nga no, may kuna nga ah. Pero grabe naman yung alikabok, tapos bulok na rin yung mga higaan. Patingin nga ako dyan. Oh, teka, mas malawak to ah. Ay, dito na lang tayo. Linisan na lang natin ang sahig at dito muna tayo maglatag. Tabi-tabi na lang muna tayo, ha? Oo, sige po, tay. Simulan na po natin maglinis. Nagbukas rin ako ng mga drawer doon. Hinila ko ang nasa ilalim na bahagi ng higaan at doon ay nakita ko ang mga baul. Bawat baul may kandado, pero ang baul ay may kalumaan na rin. Ang mga susi naman ng baul ay kinuha ko sa drawer na maliit. Hindi na nga ako naghanap dahil parang alam na alam ng katawan ko kung saan kukunin ang mga ito. Kabisado mo talaga yung bahay, Ethan? Opo, Nanay Amir. Parang ramdam ko lang po kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay. Tsaka ito pong baul. Luman-luma na pero matibay po ito. Tsaka ayan oh, may kutsyon. May panlatag po dyan. Oo, sige, akin na yan. Ako na yung maglalatag.
taong yon ay isang kwarto lang ang ginamit namin. Sobrang himbing ng tulog ng anak ko na inilagay namin sa pagitan namin ni Hyra. Tila ba kahit bata nasanay na rin sa naging buhay namin na lagi na lang komplikado. Para bang iniintindi na lang nito ang mga pinagdadaanan namin. Pagising naman sa umaga, nakaupo na ang anak ko sa tabi ko at mabait lang itong nagmumuni-muni. Inilapit ko siya sa akin at sa kanya ako pinansin at yumakap sa mismong mukha ko. Tinawag ako nitong papa. Kaya nakipagkulitan muna ako sa kanya hanggang sa pumasok si Hyra at tinawag ito. Oh, Ethan, kamusta yung pakiramdam mo? Masakit pa ba yung mga sugat mo? Medyo masakit na lang. Pero hindi naman sobrang sakit. Mukhang hindi naman namaga eh. Alam mo naman kasi kung bakit namaga yan eh. Oh, kaya mo bang bumangon? Nakaluto na ako ng pagkain sa baba. Nakabili na din si tatay ng isda sa bayan. At buti nga, maaga pa meron din siyang alimasag na nabili. Ang lalaki nga eh. Talaga? Oo nga pala no. Malapit lang pala tayo sa dagat. Sandali lang babangon na ako. Pero Ethan, alam mo ba, may mga lumang litrato dito na kamukha talaga ni Seryong. Itanabi ko nga yun sa mukha niya eh. Wala talagang pinagkaiba. Talaga? Oo, ito. Oh, teka, tingnan mo Bumangon ako noon. Dahan-dahan lang dahil masyadong masakit ang sugat ko. Pinakita niya sa akin ang mga litrato na naroon at litrato yon ng isang batang lalaki na tila kaedad lang ng anak ko. Walang pinagkaiba. Talagang kuhang-kuha ng nasa litrato ang mukha ng anak ko. Anak na, kamukha nga ni Seryong to Oh, di ba? Ito pa yung mama parang may hawig rin sa'yo eh. Patingin nga ako. Hala, oo nga no. Teka, maghahanap pa ako. Ito, ang daming album. Mga luma na tapos dikit-dikit pa yung iba. Ito dito, may malaki Bata ulit to Pero kamukha talaga ni Seryong. Oh, teka, may pangalan sa likod Nathaniel? Paano kung ikaw to? Ano? Hindi ko rin alam eh. Tsaka yung pakiramdam ko kasi parang ang lapit ko sa bahay na to eh. May mga parte na kabisado ko. Parang kapag tinignan ko isang lagayan, alam ko kaagad kung anong laman. Kasi parang nakita ko na to dati hindi ba sabi mo, ampun ka lang ng mga taong nagpalaki sa'yo? Oo. Naalala ko yung araw na tinuruan nila ako magmama at saka papa sa kanila. Pero yung parte ng alaala ko na yun, medyo malabo eh. Hindi ko na lahat naaalala. Ganun ba? Ako kasi, yung kaya ko lang ungkatin sa alaala ko yung panahong nasa 4 na taong gulang ako eh. Naaalala ko pa nga nun kung paano ako turuan ng nanay ko magbilang sa daliri eh. Kung ilang taon na ako at ang sabi ko pa nga nun 4. Pero yun sa parting yun, masyadong malabo na. Oy, Ira. Gising na ba si Ethan? Opo, tay. Pero ano po kasi, tay Oy, bakit? Hindi kaya bahay to ng totoong pamilya ni Ethan? Kasi po, kamukha ni Sir yung tong bata na nasa litrato. Paano kaya kung si Ethan to nung bata pa? May tungkol sa bagay na yan may sasabihin pala ako. Kasi may nakausap ako sa baba kaninang bumili ako ng isda. Ang sabi niya may sumpa raw ang bahay nito dati pa. Sumpa po? Bawat benta sa bahay na ito, sa murang halaga lang. Kasi ganito raw ang nangyari noon. May 10 pamilya, 2 anak, panganay ang babae, at may maliit itong kapatid na lalaki. Binili ang bahay na ito sa murang halaga lang. Nanirahan naman raw ang pamilyang yun na matagal. May umabot din naman sila ng 2 taon. May malas, meron ding swerte raw ang bahay na ito kung sino man ang nakatira. Ang swerte ay kung sino ang nakatira, yayaman. Ang kaso lang, isa lang daw ang matitira. Hala? Ang sabi ng nakausap ko kanina, yung huling nakatira dito ay ang pamilyang Albazar. Mayaman na raw talaga ang pamilya na yon. Pero sa lahi lang ng babae. Pero ang bumili ng bahay ay ang lalaki.
Maayos naman daw ang samahan nila sa lugar na ito. Tapos ang pamilyang yon, lalong yumaman. Yun lang, inakyat bahay ng mga masasamang tao. Pinatay ang buong pamilya maliban sa isa. Sa batang lalaki na kinuha raw ng mga masasamang tao na yon. Pero siyempre, malaki ang pera na nakuha nila. May mga alahas pa nga eh. Alahas po? Ay, oo raw. Saka may nakita sa isa sa mga magnanakaw noon. Lalaking may balat sa batok. Parang maparaw. Nakabonet raw yung taong yun pero ang boses kasi, maliit raw yata o baka raw kulang sa tahe. Kaya parang bitin daw ang nasa bandang batok. At yung nakakita na yun, ang balat nito roon. Yung may balat lang po sa batok yung kilala ko eh. Dahil siya po talaga yung nagpalaki sa akin. Ano? Di ibig sabihin pala niyan, yung magnanakaw na yun mismo ang nagpalaki sa'yo? Ibig sabihin, hindi ka nakisampid lang sa pamilyang yon. Ang pera na tinatamasa nila ay yaman na nakuha nila mismo sa pamilya mo. Sa madaling salita, buong pagkatao mo, ginago ka nila. Ay nako, mga sakim nga naman eh. Para rin silang halimaw na ganid. Mas lalo kong napatunayan na ako ngayon. Ang batang lalaki na bahagi ng buong pamilyang minsang nanirahan doon. Sa loob lang ng 1 linggo ng pananatili namin, ang dami ko nang nakita at nadiskubre. At ang pinakamasakit pa roon, may kapatid pala akong babae na pinatay nila. Ethan, tingnan mo to oh. May nabigay lang sa akin ng lato sa baba. Gusto mo ba? Uy, ano bang ginagawa mo dyan? Kasi parang may matigas na parte dito sa bandang gazebo eh. Parang nabubuksan eh. Tingnan mo oh. Oo. Ba't basang-basa ka? Ano yan, tubig alat? Oo, nagulat ka no. Sinubukan ko kasing lumublob doon. Akala ko hindi ko kakayanin kasi 'di ba sabi nila kontra daw sa amin yung tubig alat. Oo nga, pero parang wala naman nangyari sa iyo eh. Siguro kasi kapag nag-aanyong aswang lang kami saka lang epekto yung asin sa amin. Kumakain naman ako ng maalat eh, 'di ba? Okay naman ako. Kung sa bagay, tsaka hindi rin naman kayo palagi nagpapalit na anyo eh. Kaya siguro minsan nawawala na rin yung bisa ng asin sa inyo. Ano ba kasi yan? Tulungan na nga kita dyan. O sige, teka, nasa ba yung martilyo? May kandado kasi. Ay, lagari na lang pala. Parang kayang lagariin eh. May gazebo kasi sa likod ng bahay na yon. Sa likurang bahagi nito, may nakita akong bahagi na may malaking kandado. Nilagari ko yon hanggang sa tuluyang maputol. Pagkaalis ko naman ng kandado, hindi ko pa alam kung anong susunod na gagawin. Pero si Hyra biglang itinulak ang bahagi ng kahoy. Parang drawer pala yon. Pagkabukas ay lumitaw ang mga mamahaling alahas. May singsing pa na pangkasal. Nang tinulak pa ni Hyra palalim, unti-unting lumitaw ang tila hugis plaka na lalagyan. At doon na lumabas ang mga gintong kubyertos. Pero ang pinaka nakapukaw ng pansin niya ay ang isang lumang aklat na halos kinain na ng anay. Ay, sana naman hindi pa sira yung mga nakasulat dito. Oo nga eh. Ano kayo meron sa libro na yan? Teka lang, bubuksan ko lang. Oh, paano mabasahin to? Hindi ko maintindihan yung nakasulat eh. Ano bang sabi? Ito, hirap akong banggitin eh. Ang sabi kasi dito, Qui maledictionem? Ha? Ano daw yun? Baka naman alam ni tatay ito. Siguro nga. Di pabasa mo sa kanya mamaya. Pero teka. Ito, may nakalagay na buyagang mambabarang daw. Ang sabi kasi nito, interficiet? Buyagang mambabarang? Ano bang ibig sabihin nito? Mukhang si Tatay Arman lang di makakasagot niyan. Pero ito, kunin lahat natin to. Amin to eh. Kukunin ko na. Alam mo, baka yumaman ka dyan. Tayo yayaman dito.
At yung sumpa, sa mga tao lang din tatalab yan. Hindi naman tayo ordinaryo eh. Ay, o siya, sige, ikaw ang bahala. Tulungan na kita ha, mukhang meron pa sa loob eh. Kinuha nga namin ang mga kagamitang yun doon. At pagdating naman nila tatay at nanay na dala ang anak ko, agad rin namin kinausap si tatay tungkol sa libro. May kwentong sinasabi ang libro. Dating bahay ng mayamang angka ng bahay na ito. Pero ang dahilan ng pagyaman nila ay aswang din. Mga mangalo, silang nagbigay ng yaman sa pamilyang yon. Tila mangalo na kaaway nitong buyagang mambabaran. Hindi po kaya may koneksyon ng libro na to doon sa baryong pinanggalingan natin, tay? Ay, oo, may koneksyon nga. Dahil ang mambabarang na ito ay ang mambabarang mismo na nasa baryong yon. Malinaw dahil masyadong makunat na yon. At siya mismo ang nagbigay ng sumpa sa bahay na ito. Kung sino ang titira rito sa isang buong pamilya, isa lang ang dapat matira. Pero nakasaad rin sa libro na ito, ang makakabasag ng sumpa, isa sa mga natira dito ang babalik para kalabanin ang mambabara. Kapag natalo nito ang mambabara, mapuputol ang sumpa. Ibig pong sabihin, ako po yung bumalik? Mukhang gano'n na nga. Naisip ko rin noon kung ang lahat ng ito ay konektado sa iisang nilalang. Bakit hindi ko na lang tapusin ang misyon? Ang pangarap ko naman talaga para sa pamilyang meron ako ay simple lang. Ang kapayapaan at maayos na pamumuhay. Nanatili pa rin kami sa lugar na yon. At sa loob ng 2 linggo, unti-unting naging maaliwalas ang bahay. Wala pa namang kakaibang nangyari sa amin sa panahong yon. Nagpagupit na rin ako ng buhok. Handa na kasi akong humarap sa kahit sinong makakakilala sa akin. Pumupunta na rin ako sa bayan at sa wakas ay wala na akong kailangang pagtaguan. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng bisita. Isang grupo mula sa kabilang bayan. Galing sila mismo sa baryong minsang lumapastangan sa amin. Matapos ng ginawa niyo sa pamilya ko, hihingi kayo ng tulong sa akin ngayon. Malapit ko na sanang mapuksang nilalang na yon dahil kakaunti na lang ang biktima niya pero sinira ninyo. May pasensya na talaga, Arman. Nagkamali kasi kami ng bintang eh. Simula kasi nang mawala ka sa baryo, lalo pang lumala yung sitwasyon. Ang dami nang namamatay sa barang at may mga nilalang na rin na nananakit, yung mga aswang. Ang totoo nga niyan, may isa raw na hinahanap kayong dalawa. Ang sabi, wag daw kayong itago dahil malaking hadlang daw kayo sa layunin nila. At doon namin napagtanto na kayo talaga yung kakampi namin. Aling Rabel, yung ginawa niyo ho sa pamilya ko, wala kapatawaran yon. Tapos kayo, magsisisi lang? Yung ginawa niyo ho, naging leksyon na sa amin na huwag basta tumulong eh. Kasi minsan yung pagtulong, yun pa yung nagiging dahilan kung bakit napapahamak yung mga taong tumutulong. Pasensya na ho kayo pero ayaw na ho naming tumulong. Huminto na po si tatay sa pagiging albularyo. Pero baka naman sige na, maawa naman kayo sa amin. Yung mga pamilya namin sobrang napapahamak na. Pasensya na ho kayo, pero hindi ganun kadaling ibigay ang hiling ninyo. Dala na rin ho kasi kami sa mga nangyari eh. Umalis ang ginang noon kasama ang ibang taga-baryo na bagsak ang balikat. Isang malalim na hininga naman ang pinakawalan ko nang makaalis na sila. Pero kinagabihan, nabuksan nga namin ang usapang yon habang kumakain sa pagkainan. Tay, yun na po ba talaga yung desisyon natin? Malala na raw po kasi yung baryo eh. Sangayon ako dyan, Tay. Pero wag sanang silang magkamali na saktan tayo ulit. Malaki rin kasi ang pakinabang natin sa pagtanggi sa pakiusap nila. At kung pati mo nga yun, hindi na sila handa dahil tumanggi tayo. Pero Nay, wala pong maiiwan kay Sir Yung eh. Ikaw na lang po kaya yung maiwan dito. Ano? Pero... Kaya na ho namin to, Nay. Tsaka panahon na para ikaw naman po yung magpahinga. Dahil naisip niya rin ang bata, pumayag na lang siya.
Kaya sakto ng gabi ng kabilugan ng buwan, pinuntahan namin ang lugar na yon. Naghanap lang kami ng ligtas na lugar para mapagtaguan sa kalahating katawan ni Hyra. Si tatay rin ang maiiwan roon dahil gagawa siya ng ritual laban sa mangbabarang. Si Hyra naman, magiging lookout namin para alam ko kung saan ako aatake. Laganap na yung enerhiya dito, Ethan. May mga aswang na rin na nakahalo sa kanila. Pero kaya ko sila. Ang problema lang, may isa na sobrang lakas. O sige, sabihin mo sa akin kung saan makakaharap yung malakas na yan. Dun sa bahay mismo ng amo mo dati. Dun kila Jessie. Ano? Pati si Jessie? Pero imbis na sagutin ang tanong ko, mas pinili ni Hyra na lumipad palayo. Naiwan akong tulala, puno ng tanong at alinlangan. May kung ano kasing hindi tama, kaya't agad akong umalis at nagtungo sa tinutukoy niyang bahay. Pagdating ko roon, ramdam na ramdam ko ang paggulo ng haba ko. Malakas ang presensya ng kasamaan. Pero bago pa man ako makapasok, may biglang sigaw. May buntis daw na inaatake, kaya't napilitan akong lumihis ng landas at tumakbo papunta roon. Tulong! Tulungan niyo kami, ang haba ng dila niya! Yung anak kong buntis! Tulong! Hoy, aswang! Ako harapin mo! Bumaba ka dyan sa bubong! Diyos ko! Ethan! Ethan, may aswang sa ibabaw! Tulungan mo kami! Ito, sindayin niyo ito at itabi niyo sa buntis! Hoy, aswang! Bumaba ka dyan, sabi! Ethan! Bumalik ka! Maganda yan! Pero anong gagawin mo, ha? Lalabanan mo ako? Kaya mong patayin ang kapatid ng babaeng minahal mo? Yung kadugo na anak mo? Anong pinagsasabi mo? Ano ka na? Jessie? Ako nga! Halika! Umalis na lang tayo sa lugar na ito. Magsama na lang tayo kasama ni Cyrus! Sinasabi ko na nga bang bakla ka? Meron talaga kakaiba sa'yo! Paano ka naging ganyan, Jessie? Hindi naman ganyan si Cheryl, ah. Kasi hindi kami magkapatid ng buo. At walang alam si Cheryl sa lahing meron ako. Ako lang naman ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking utang ang pamilya sa sugal. Kahit hindi naman talaga sila lulong sa sugal noon. Ako at ang lola ko may kagagawan ng lahat. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba naiintindihan, Ethan? Kinulam nila yung mga magulang ni Cheryl na malulong sa sugal. At yung pagbenta nila kay Cheryl sa kuya mo, mukhang kulam din yun. Matalino ka talaga, Hyra. Maganda yan. Para may tagabunyag ako sa katotohanan at hindi na ako magsasayang pananlaway. Hayop ka. Hindi ka ba lang naawa kay Cheryl? Kapatid mo siya. Wala akong pakailan kung kapatid ko siya. Basta ikaw ang gusto kong makuha sa kanya. Pero hindi siya para sa'yo. Dahil hindi na si Cheryl ang totoong kalaban mo dito, kundi ako na. Ethan, ako na haharap dito. At kayo mga tao, tumakas na kayo ngayon na. Oh! Lindok, bilisan mo na. Kunin mo na si Nancy, bilis. Itong tandaan mo, Jessie. Walang masamang nananalo. Yan yung pinakamasakit na katotohanan para sa inyong mga ganid sa pera at kayamanan. Huwag kang umalis! Halika dito! Mas lumalim pa ang boses aswang ni Jessie noon. Si Hyra naman, hindi na rin makilala dahil sa kanyang anyo. Sinugod ako ni Jessie pero bago pa siya makarating sa akin, inatake na siya ni Hyra. Isang tiktik na aswang si Jessie, kaya wala siyang kakayahang lumipad, pero mabilis magpalipat-lipat ng pwesto. Pinasok ko na lang ang bahay nila at sa loob nito, nakahiga ang pinsan niya na tila inoorasyonan ng mambabarang. Pero parang nahihirapan ito. Siguro dahil natatablan ito ng pangontra ni Tatay Arman. Ngayon, katapusan mo na ngayon mambabarang ka! Sige, atake lang! Akala mo siguro hindi ako handa, ha? Ayan! Langapin mo ang usok na yan! Ethan! Huwag mo siya pakilaman! Halika ditong bakla ka! Huwag kang istorbo dyan! Ang sakit! Kaya ko to! Sira ulo ka ba? Pampalakas niya yung bagay na yan! Bakit mo nilaban-laban sa kanya? Manahimik ka! Halika dito sa labas! Huwag dyan sa bintana!
siya saktan, sabi ko, di ba? Tama na! Hindi siya hihinto dahil yung bagay na yan. Pinipilit ilabas ang lahat ng kakayahan niya. Kaya ko to. Kaya ng proteksyon ko to. Sobrang lakas na. Hindi mo ako matatablan. Yung matandang yon, orasyon lang ng orasyon na para bang kahit anong gawin ko, hindi ito maiistorbo sa inuusal na mga salita. Ako naman ay mahigpit na nakahawak sa proteksyon na binibigay sa akin ni Tatay Arman at pilit na tinitiis ang lahat ng masakit sa katawan. Pero ang sakit na yon ay sa huli bumabawi at napansin ko ang mambabarang naman ang tila nahihirapan. Ngayon, damin mo ang lakas ng minsang pinagyabang mo. Binaon mo sa akin ang lahat na sumpa mo. Pero sinadya ko yon para bumalik ang lahat sa'yo. Ganyan na epekto ng patibong na dala ko. At ngayon, maganda ka. Tatapusin na kita. Sige! Huwag niyo gawin yan! Mga kasama, tulungan niyo si Lola! Kapag namatay siya, hindi niyo mapapawi ang lugar niyo sa mga tao! Manahimik ka! Halika dito! Tama na! Masakit! Papatayin kita! Sa pagkakataong yon, nakabaon na sa katawan ng mangkukulam ang ita ko. Nanghina na rin ito at nilalabasan pa ng dugo sa tenga at ilong. Hindi nagtagal, lumupaypay ito. At ang mga tao sa labas ay tila nagkaroon pa ng laban na parabang mas malakas. At naririnig ko ang mga angil ng mga aswang na parang nahihirapan. Ang matanda naman noon, lumupaypay na ng binuhat ko at tinapon mismo sa bintana kahit na ang itak ay nasa katawan ko pa rin. Hayop ka, Ethan! Maawa ka sa matanda! Kahit matanda siya, kung demonyo naman yung kaluluwa niya, hindi siya dapat mabuhay. Mas nakakaawa pa yung mga biktima ng lugar na to. Isa siyang demonyo at hindi siya karapat-dapat kaawa. Tay! Hyra! Naku, dumudugo yung ilong niya. Naubusan lang yun ng lakas. Tay, ayos ka lang po ba? Sobrang lakas niya! Hindi ko siya kinahiya! Wala na ho siya, Tay. Tapos na ho yung laban. Talaga? Ay, naku, salamat naman! Abay, ibig sabihin malaya ng baryo! Inalalaya namin si Tatay papunta sa harap ng maraming tao sa baryo. Nandoon mismo nakahandusay ang mga bangkay ng mga nilalang na matagal nang nagpahirap sa kanya. Sa wakas, nasaksihan ng buong baryo ang katotohanan. Humingi ng tawad sa amin ang mga taga-roon sa lahat ng ginawa nila. At dahil doon, hindi naman mahirap sa amin ang magpatawad. Tinanggap namin ang kanilang paghingi ng paumanhin. At sila na rin ang nagkusang maglaan ng sasakyan para makauwi kami. Naku, salamat naman at nakabalik kayo. Pero parang nanghihina ka, Ethan. Masakit pa kasi yung ulo ko, Nay. Parang pinipiga pa rin po yung utak ko. Ay, ako rin. Ang lakas kasi talaga ng mababaran na yun eh. Ay, naku. Magpahinga na nga lang muna kayong dalawa. At ikaw, anak, ang dami mong kalmot ah. Kagagawan po ni Jessie to, Nay. Aswang palimbak lang yun. Hinala ko na yan noon pa. Dahil kahit anong amoy ko sa kanya, hindi ko talaga maramdaman yung pagiging tao niya. Kahit pa may pinoprotektahan siya. Hindi na nga lang ako nagsalita noon eh. Baka kasi nagkakamali lang ako. Ay, siya sige. Itulog mo na lang muna yung nararamdaman mo, anak. Para mamaya pag-gising mo, masigla ka na ulit. Tulad ng sabi ni Nanay ay pinagbigyan ko ang sarili kong makapagpahinga. Natapos ang problema namin sa mga aswang at mambabarang nung panahong yon. Bumalik rin ang kapayapaan sa baryo na iniwan namin. Makalipas naman ng 1 linggo, binago ko na ang sarili ko. Inalis ko ang balbas at ginupitan ulit ako ni Hyra. Ba? Ayan ang gwapo mo na Naging maaliwalas na yung mukha mo ngayon. Hindi na halata na namatayan ng minamahal na babae handa ka na bang humarap niyan sa umampun sa'yo? Hyra, naalala ko kasi nakasuot ng singsing yung ama-amahan ko nun eh. Yung singsing na yon, nakita ko rin yun sa tunay kong ama. Kaya ibig sabihin,
Posibleng ninakaw ito ng taong nagabmon sa akin. Igagamitin ko yan bilang ebidensya. At kayong lahat na nandito, kayo ang magiging mga testigo ko. Kapag natapos ang lahat ng to, umalis na tayo dito. Lilipat tayo sa mas maganda at ligtas na bahay. Yung malayo sa kahit anong sumpa. At kahit pa may natirang koneksyon o wala dito, tapos na ang lahat. Ikaw ang bahala. Kung anong plano mo. Alam mo naman nakasuporta lang kami sa'yo lagi eh. Tsaka o nga pala, alam kong palagi ko tong sinasabi pero gusto ko lang sabihin ulit. Salamat talaga sa pagiging nanay kay Cyrus ha. Kahit papaano, lalaki siya ng hindi ulila sa ina. Ano ka ba? Inisip mo pa talaga yun? Mahal ko kasi yung anak mo kaya ganyan ako mag-alaga sa kanya. Yung tatay niya, mahal mo ba? Ano ka ba naman? Tigilan mo nga ako, Ethan. Aray ko naman, ba't ka naman nanunulak na ulo? Wag na nga lang natin pag-usapan yan. Manahimik ka na nga lang. Alam mo namang naiilang ako sa mga ganyan eh. Doon ka kasi tumingin, wag sa akin. Gugupitin ko yung tenga mo eh. Aray ko ngayon lang ako nagbukas ng ganitong topic. Bawal ba? Ay nako, kung saan tayo hahantong, doon tayo. Ano ka ba? Huwag kang malikot. Ayan tuloy, pumangit na yung gupit mo. Kakainis naman to eh. Para kasi sa akin, saan pa ba pupunta ang lahat? Nasanay na kasi ako sa presensya ni Hyra. Napakamaasikaso kasi niyang babae at mabait na ina sa anak ko. Ang kulang lang talaga sa amin noon, titulo, at gusto ko siyang bigyan ng ganon. Pero lagi siyang umiiwas kapag ginagawa ko yon. Napakaduwag niyang humarap sa akin kapag ganon ang usapan. Tumagal ang ganong setup namin ng halos 1 taon pa. 2 taon din makalipas noon ay binalikan ko ang mga taong nagpalaki sa akin. Tulad ng inaasahan, isang malakas na sampal ang agad kong inabot. Pero si Hyra ang agad na sumalo at tumayo para sa akin. Hindi para makipag-away kundi para ipaglaban ako. Pagkatapos noon, pinapasok ko ang mga pulis na kasama ko at ipinakita ang ebidensyang matagal ko ng hawak. Sakto nasa kamay pa mismo ng ama-amahan ko ang singsing na matagal nang nawawala. At dahil doon, sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga magulang. At ang mga kasong pilit sana nilang ibinabato sa akin. Wala silang napatunayan. Wala silang sapat na pruweba. At hindi na sila nakaulit pa. Ay, salamat naman Ethan at kompleto ka na. Naipaghiganti mo na yung tunay mong pamilya.